talagang in everyday lives, talagang na-encounter natin itong pitching. For example, no, one of my introductory for pitching is that hindi kayo makakapasok sa ME if hindi nyo ipinitch yung inyong talent in academics. No? Ipapakita natin competitive, how uh, how good we are na kumbaga yung mga requirement ng mechanical engineering is talagang naipasa ninyo. That's why pinitch nyo siya. Okay? So here in our module 5, it's all about idea pitching based on agreed upon themes and problems. Wait lang. Tama ba? Okay. So pitch is the task of bringing an ideas with the power to do something with it. Software ideas, implementation strategies, movie, movie screenplays, organization changes, and business plans, which are from one person to another. Pitching really valuable skills that all of us need to hone because only if we pitch our ideas will hear us out, adopt them, and believe in our solutions, as well as it is the presentations of a business idea to potential investor. And also, finally, some organizations pitch because they need a partner or resource to help them accomplish their missions. So itong pitching, mas ididip ko yung discussions na makaka-relate once kayo ay nasa field na. No? Medyo advanced yung ating or medyo deep or very advanced yung ating topic all about pitching. In a business, di ba? Like, for example, on my experience, I am in a procurement field. Meaning to say, I have to evaluate, I have to approve all the endorsement, all the informations that comes from the other business. For example, may problem kami in our company. Meaning to say, paano papasok yung pitch? Hahanap kami ng mga business owners na magpo-provide ng solution doon sa aming problems. Siyempre, hindi naman basta-basta sila magpipitch agad sa amin. Maraming step-by-step procedure na i-consider in order to pitch or in order to endorse their solutions from us. No? The first thing the first step is to create and refine the ideas. So good idea includes some thinking about the executions and delivery. Most of the time, it's not worth pitching an idea until you're able to answer some of the basic pragmatic questions about it, such as what problems this involve, what evidence is there that the problem is real, are important enough to solve. So first thing is we need to create and refine the idea. Sa business, no, sa company or sa yan nga, sa mga business, sa mga corporate company, kinakailangan before kaming mag-pitch, inaalam muna namin yung problem. And after we know the problem, we need to create and refine the idea. Ano ba yung mga problema? Masosolve ba natin itong problem na to? Sino-sino yung mga kinakailangan tao para masolve yung problem na to? So, doon pa lang magkakaroon kayo ng collaborative speaking or collaborative communications for you to create and refine the idea. The next one is, what is the scope of the idea? The bigger the idea, the more involved the pitch. When you've identified the scope of your idea, do some research on how others pitching ideas of similar scope went about it. No, wag natin palang masyadong gawing deep yung ating discussion. Halimbawa, yung pinaka basic. What is the scope of the idea? Halimbawa sa cream cell, no. Ano ba yung scope ng idea? Ang scope ng idea is that kinakailangan ang scope ng idea, yung cream cell, ang objective niya or yung scope niya is palambutin yung buhok and then maging shiny yung buhok. So doon pa lang, na-identify natin yung scope ng idea. Pinapalambot daw ni cream silk yung buhok. Pinapa-shiny daw ni cream silk ang buhok. Through that,
nagkakaroon tayo ng research on how other pitching ideas of similar scope went about it. The next one, who has the power to greenlight the idea? Make a list of the people that are potential recipient of your pitch. Base base the list into two criteria. The first one, who has the power needed to implement the idea and who to pitch your idea to. If you have no idea who to pitch your ideas to, ask around. There's no sense developing your pitch if there's no one to catch. Kailangan alam natin kung sino ba yung mga magbe-benefits. Dapat before we pitch, what I mean, bago mag-benefits yun, before we pitch the idea, syempre, halimbawa, si Cream Cell, meron ka ngayong i-endorse na product, ipipitch. No? Meron dalawa tayong criteria na i-consider. Who has the power needed to implement the idea and who to pitch your idea to. Una, halimbawa, ano ba, kaibigan ko si Natalie. O Natalie, tingnan mo nga baka mas magandang i-endorse yung aming product. Hindi cream silk, no? Parang naging cream silk, solid self. Halimbawa, cream, no? Ang gusto ng shampoo is solid self. Tingnan mo yung solid self, no? Medyo solid siya. May pagka liquid, mayroon ko namang semi-solid, ano pala, cream silk, semi-solid silk, no? Sabi parang mas maganda yung semi-solid silk kaysa sa cream silk, no? Itry mo nga. O sige. Sige, papaliguan na kita. Akin na ngayong buhok at ating lalagyan ng semi-solid silk. Ngayon, syempre, yun yung yun yung tao na makakapag-evaluate whether we can endorse our idea or our product. The next thing is start with their perspective. Consider how the persons you're trying to pitch views the world, and keep in mind while developing your pitch, the better your pitch views the world, perspective and desires, the greater your odds of being successful. Meaning to say, kapag daw tayo ay magpipitch ng isang product or ng isang idea, make sure magbe-benefit sa tao, make sure magiging patok sa tao. Halimbawa sabi ni Samuel, sinisiraan ng cream silk, no? Kasi kaibigan si Natalie, yung may-ari ng business owner. Si Natalie, yung may-ari ng isang business owner, nang tinawag niya is semi-solid silk. No? Ngayon, sabi ni Samuel, siraan natin yung cream silk. No? Kasi pag siniraan natin ng cream silk, magiging in demand na ang conditioner. Kasi cream silk lang naman ang medyo popular. Halimbawa, cream silk lang naman yung popular. And then siniraan, syempre magiging in demand. Which, tinatry natin to pitch the views the world. Meaning to say, magiging in demand siya, papatok siya, and possible, makikilala or mapipitch ng maayos yung inyong idea or yung inyong item. The next one is always formulate 3 levels of depth to pitching your ideas. Ito, 5 seconds, 30 seconds, and 5 minutes. It depends. Halimbawa, nasiraan na ni Samuel. Medyo nakikilala na ngayon yung semi-solid silk ng isang type of conditioner. Ngayon, sasabi, tara kaya maggawa ng video. Tapos, i-endorse natin. Maglagay tayo ng endorsement sa TV. So may iba-iba yan. Either 5 seconds, 30 seconds, and 5 minutes. Nakadepende kung gaano katagal yung magiging endorsement natin or the level of pitch. Pag 5-second version, it is also known as at the elevator pitch. It is the most concise single sentence formulations of whatever your idea. Refine, refine, refine your thinking until you can say something intelligent and interesting in a short sentence. Meaning to say, in 5 seconds, parang one sentence lang. Sabihin, example, in 5 seconds, yung semi-solid silk, the new conditioner. Di ba 5 seconds yon? No? You pitch that kind of idea or that kind of product. Semi-solid silk, the new conditioner. Di ba? Tapos, those are considered as an elevator pitch. The next one is the 30 second and 5 minute version should grow naturally out of the 5 second version. Yung 5 second version is, di ba, ang konti lang nung sentence, ang konti lang ng phrase, which is yung mga viewers, yung mga customer, ano bang pinapahiwatig niya? So ngayon, kaya nagkaroon tayo ng 30 seconds and 5 minutes. Mas detailed, mas elaborative yung
kanilang ipinipitch based doon sa idea or doon sa product or item. In 30 seconds, there's enough time to talk about the how you'll achieve what you describe in 5 seconds or provide specifics of the 2 to 3 most significant things about how the effect described in the 5-second pitch which will be achieved. Meaning to say, in 30 seconds and in 5 minutes, mas tatagal na yung magiging pitching ninyo, yung endorsement. Kung kanina, si Samuel or si Natalie, in 5 seconds, na pitch niya na the semi-solid silk, the new conditioner. In 30 seconds, hahanap na siya ng mga tagdot ambassador. Halimbawa si Denzil. Oh, meron akong gagawing 30-second pitching or 5 minutes pitching. So ipapakita mo sa amin kung gaano ka-shiny ang buhok gamit ang semi-solid silk, the new conditioner. Ihiwawagayway mo ang buhok mo. Aayusin mo yung buhok mo. And then magsasalita ka. And then iko-convince mo yung mga tao na bumili ng inyong product. O through that 30 second na elaborate nyo ng maayos. Sa company, yung pitching namin, it depends on the level of the idea. If kinakailangan ng sobrang habang pitching, kasi kinakailangan ng sobrang detailed na explanations, so we come up for a 5-minute versions. Yung mga tinatawag lang nating 30 seconds to 2 to 3 minutes versions, ay yun yung mga nakikita nyo sa TV. Like na sasayaw ng Rejoice, yung alam yung ano nga yan, ano ga yung mga popular na endorsement yun sa TV. Halimbawa, hindi kasi ako nanonood yan ng TV. Sige nga, baka may nalalaman kayo dyan mga sinasabi ng mga ambassador, how they will convince or entertain their viewers or customer to buy their product. Ano bang pinakamaganda? Baka may alam kayo dyan. Halimbawa, yung Durex, no? Hindi ko lang alam kung ano mga sinasabi ng mga gayon. Those are considered as pinipitch nila yung product. Totoo naman, di ka? Yung Durex ay mayroong sariling pitching strategy how they will convince the customer to buy the products. Ano ba yung mga, wala kasi akong maalalang pitching. Wala akong maalalang endorsement. Yan, sige. Keratin po. Sige nga, Domingo, can you please give me kung paano kino-convince ni Maha Salvador yung keratin? Paano? Sir, yung ano po, inuulit po yung ini-emit. Ano talaga? Ano yung inuulit? Gusto ko with emotions ha, kung paano ginawa ni Maha Salvador, kung paano sinabi or dineliver. Siyempre in pitching, kinakailangan hindi basta natin na mabigay yung mensahe, dapat we deliver it efficiently and effectively. Sige nga, paano yung keratin? Sir, basta inuulit lang po yun. Kunwari Yes. po, ano, keratin, keratin. Ganun na, sir. Ano? Sir, yung inuulit lang po ni Maha yung ano, yung ini-emit. Wala siyang, hindi, di ba? Sige, kung keratin. Wait lang ha, may natawag lang sa akin. Saglit. Give me a minute. Bakit? Sino yung may alam dito na may mga sinasabi na yung world, yung ba may mga praise about the product? Sige na, sample lang. Kailangan lang natin ng isang sample. Wait, anong form? Wait lang ha. Sige, Old Spice. Anday ganito. In 1 minute, mag-search kayo ng mga phrase ng mga product. May pepermahan lang ako sa faculty. Kailangan lang ako mabilisan ha. Saglit lang. Isip kayo ng isang endorsement na sa tingin nyo makaka-connect at saka makaka-entertain ng mga viewers or customers. Wait.
Okay, game. Sino-sino sa inyo yung may idea na about teka. Okay, sige. Baka mayroon kayo diyang ano, sample ng inyong endorsement na sa tingin nyo bibilihin. Bibilihin. Yun nga, one of the best example ng inyong ng mga endorse sa TV. Sige nga, anyone? Anyone from you? Ayan. Sige si Denzil, go. Dapat with ano with feelings. Kasi when we pitch, we need to deliver it efficiently and effectively for us to convince the customers. Sige, go. Yes po. Ay, pa Paul tumawa. Ulit. Ulitin mo. Ano yun? Parang wala akong nabalitaang ganyan. Is Old Spice. Sige, isa pa, isa pa. Yun, 'di ba? Yung ganung mga pitching talagang nakaka-convince ng tao na bilhin yung product. O anyone, other sample. Sinong may sample pa diyan? Ay imposibleng hindi nyo alam yung mga ano. Madali na, isa. Sinong gustong mag-try pa ng isa? Anyone from you? Sinong gusto pang mag-try? One more, one more. Hey guys, dali na, kailangan natin ng isa pa. Si, ano, sige si Jeff. Lasan si Jeff? Oh, can you please give me one of the endorsement product na sa tingin mo na convince ka na possible bumili ka? Si Jeff? Wala si Jeff? Search ko nga, Bulalakaw. Wala kang maisip. Sige. Sino yung may naiisip dyan? Dali na. Si Barba. Where's Barba? Si Barba? Sir, hello po, sir. Sige, go. Pandali. Sir, actually, nag-isip pa po ako. Sino yung may naisip na dyan? Dali na. Hindi na kailangan sumayaw, no? Basta i-deliver lang ng maayos yung mga kumbaga tumatak na linya. Tap. Kaya tinangkilik ng mga tao. Anyone? Wala na. Ay siya. Paano tayo magpipitch niyan sa ating last sige si Barba, go. Yan, big Oo, alam ko din yan. Sige, game, Barba, can you please deliver that pitch, yung pitch na yan from the ano, from one of the products. Go. For Asim Kilig. Nasaan na si ano? Sir, sir, di ko po ma-open yung camera ko. Okay lang. Sa ano lang po kasi kanta naman po yun. Oo, kanta naman. Go. Sinigang mix, Nor. Asim kilig. Gusto ko pang kumain ng sinigang na love namin. O, di ba? Those ones considered as a pitching. Ano yan? Nor sinigang mix. Para matangkilik ang mga tao na mabili ng nor sinigang mix, talagang may pinapatanayan sila about, ano nga ulit yun? Ano? Barba, nakalimutan ko. Ano nga yung kinanta mo? Ulit again. From the very beginning. Sir, ulit po, sir. Oo, nakalimutan ko eh. Sige po. Nor sinigang mix. Asim kilig. Gusto ko pa kumain ng sinigang na love namin. Oh, di ba? So, those are considered as one of the pitch galing kay Nor Sinigang Mix or kay Nor, specifically kay Nor. Like Jollibee, McDonald's,
yung iba't ibang fast food chain, may kani-kanila silang atake on how they will convince the customer or the viewers to natangkilikin yung product nila or kainin yung product nila. So, ganun yun ha. So, the last one is to test the pitch. The longer you spend with an idea, the more vulnerable you are trying to own your own ego. Get out of your office or cubicle or apartment and go find smart people you know to give you feedback. Yun nga, gaya nga sa nang sabi ko sa inyo kanina. Kung kanina si Natalie, meron siyang isang business and ine-endorse niya yung kanyang semi-solid silk or SSS na the new conditioner. So syempre maghahanap siya ng mga totoong kaibigan, ng family member to judge their their product and make sure you spend some time preparing for a positive response. So yung mga positive and negative response from those persons na kilala ninyo, you should take it and create a solution for that. Kasi kung sa kanila pa lang, meron na silang napuna, what more from the other person? No? Iba-iba nga tayo ng opinions natin. Kung meron na silang negative feedback possible, yung mga negative feedback na ginawa ninyo for your own product, for sure, magiging feedback din yan ng ibang mga customer. Kaya hanggat maaari, kung tayo mag-pitch or mag-endorse or maglo-launch ng isang product, make sure na lahat ng mga possibilities or the negative possibilities is makonsidered na natin para in the end, papatok yung ating product. So, when do we make pitches? It is always all the time. Dito, no, I'm also doing a pitch on how I can deliver the lecture. Papaano ko ma-deliver yung lecture and papaano ko kayo masasatisfy that all of the informations that I am discussing is true. So, we make pitches all the time. Like for example, no, pagpupunta kayo ng school, yung sasabihin ni Jeff kay Maria Angelica na, "Hey Maria, kamusta?" No, yung interactions and communications is also considered as pitches because you are delivering your ideas, you are delivering some informations sa inyong kaklase. So we do pitches all the time. And what makes a successful pitch? The first thing is we should know our objective. We need to provide a focused, sufficient statement of the value. Differentiate yourself from others who offer the same or similar value. Include how specifically you can provide it. You need to justify the ability and cost of your team to do work, make it look good. No, example, para mas magandang maintindihan, ano ba yung objective natin? Ngayon, ang objective natin, ang objective daw ng O1, halimbawa, meron daw pa final project si Sir. Ngayon, ang pa-final project ni Sir is all about shirt. What is the objective? Ang objective ng O1, sabi ng objective ng O1, ang objective ng O1 is to create a couple shirt. Which means, diba, couple shirt, meaning to say, dalawang, dalawang shirt. Kahit single ka, pwede kang magsuot niyan. At kapag ibinigay mo daw yung isang shirt doon sa gusto mong pagbigyan, magiging jowa mo daw. Yun yung objective. Yung mga single, pwedeng magsuot at kapag isinuot ng single at naibigay yung panibagong yung isa pang damit, magiging jowa daw niya. Yun yung objective ng O1. Yung mga single na magsusuot ng shirt, magkakajowa kapag binili daw ang product nila. Yun yung objective nila, no? Siyempre, i-consider natin yung cost and also quality and cost ng ating product. Hindi natin sasabihin, yung O2, nag-launch din ng couple shirt. Siyempre, i-consider natin yung ating competitors. Kung ang O2, pinagbebenta nila ng 150, ang dalawang shirt ay ipagbenta natin ng 148, mas mumura tayo. Pero take note na yung cost, hindi basta lang natin consider na babaan. Kailangan kinoconsider din natin yung quality. No, baka mamaya, 148 nga,
Kaya 150 maganda yung quality. Kasi sabi, ₱2 lang naman ang itinaas, pero mas maganda yung quality. So both quality and cost, we need to consider it, no? Para matangkilik ng ating mga customers yung ating ipinipitch like this one, yung ating couple shirt. Present at a level appropriate to your audience. Know whom you're pitching. Siyempre, alangan namang mag-pitch kayo ng mga, sa bagay, pwede naman, everyone, itong ating shirt is for everyone, pero lang nga mag-pitch kayo dun sa mga 5 years old. No? Ay, pag sinuot daw ng 5 years old, itong damit magkakajowa, siyempre, we should know whom we are pitching. Tailor your pitch accordingly. Kayo ba? Halimbawa, magulang kayo, sabi nga, kapag ang anak ninyo, kapag kayo bumili ng isang shirt, na couple shirt, kapag bumili kayo ng couple shirt na dalawang shirt, kapag ibinigay nyo yung isa, magkakajowa yung pagbibigyan. Pag binigyan nyo yung 5 years old nyong anak, papayag ba kayo na magkajowa agad? 'Di ba hindi? So dapat alam natin kung kanino natin ipinipitch and yun nga, alam natin kung kanino natin ipinipitch. Even though you're pitching the same service or product every time, you just memorize a few lines and go from there. Each opportunity is different. You need to tailor how you pitch to the person you're pitching to. The social situations, yung sinasabi ko sa inyo kanina, and his or her own level of understanding and interest. Dapat yung ipipitch natin, yung doon sa doon sa ating ilo-launch, doon sa tao na ilo-launch natin yung product, dapat marami tayong consideration. Dapat sasabihin natin, wala tong alam. Dapat pang grade 1 yung explanation natin. 'Di ba? No, mas maganda. 'Di ba yung mga sales lady kapag lumalapit sa atin, "Ma'am, ano pong gusto nyo?" Kahit alam naman natin yung gusto nyo, itinatanong pa din nila. Kasi nga, ang alam ng mga sales lady, ang kino-consider nila, walang alam yung mga customer nila kung anong pipiliing damit, even though may taste, mayroon ng gusto yung mga customer. May binibigay pa yung mga sales lady na explanation na, ma'am, mas maganda po ito, ganto, ganto, di ba? Nag-explain sila, they are pitching, they are endorsing or launching the products na ibinebenta nila for their customer. Dapat alam natin yung social situations, gaya nga ng, kanino ba natin ibibigay? Sa mga single lang. Sir, pwede po ba sa couple shirt? Ay siya, pag binigay niyo ulit, pwede po ba sa may jowa? Aba, pag ari binigay niyo sa may jowa, baka maging dalawa na ang maging jowa. Ano? So, syempre, sa social situations, dapat doon lang sa mga single kasi applicable nga lang yung ating shirt doon sa mga single para magka-jowa. Pag si Renz may jowa, tapos, Renz is halimbawa si Maria, single. No? Sabi ni Venice, ate, ate, bili ka ng product. May jowa ka na ga? Wala pa po. Bumili ka nito, couple shirt na damit. Tapos pag binigay mo dun sa isang tao yung damit, gagayumahin niya ng shirt na yan. Yun yung objective, manggayuma. Tapos pag sinuot nung pagbibigyan mo ate, magiging jowa mo na yan. Sabi ni Maria, sige, sige. Ngayon hindi alam ni Maria na si Renz ay may jowa na. No, binigay ngayon ni Maria yung isang shirt kay Renz. Sabi, Renz, isuot mo to, parang maganda, bagay to sa'yo. Sabi ni Renz, para saan? Wala lang, gusto ko lang mag-thank you sa'yo kasi every time talaga pag magka-chat tayo, talagang binibigyan mo ako ng time, lagi tayong yung nagpupuyat. So, kumbaga ito yung form of appreciation ko para yung time mo sa akin is mabigyan ko or masuklian. O ngayon sinuot ni Renz. Hindi alam ni Maria, ay alam naman ni Maria na may jowa, no? Talagang gusto lang hatiin ni Maria yung atensyon nung first jowa ni Renz sa kanya. So dapat alam natin yung social situations. Dapat tatanungin ni Venice, Maria ha, bawal mong ibigay yung ano mo. I-discuss nga kasi pinipitch. Bawal mong ibigay yung isang shirt doon sa may jowa na ha. Kasi may jowa na yan, baka agawin mo. Dapat sa single mo lang din ibibigay. So dapat yung nagpipitch, dinidiscuss ng maayos. Pinapaintindi doon sa gagamit ng shirt na yon. So take note, dapat inaalam, dinidiscuss ng maayos kung ano yung objective noong idea or nung product. The next one is predict and answer the audience questions. Understands the person's need and motivations.
to hit the emotional level that will really make your pitch fly, you'll need to understand what motivates the person you're pitching to and what is her his or her own needs are. For example, ako nga yung sales lady. Siyempre, pag ako launch ng product, nagsabi ako kay Maria, ate, pili ka nito. Ma'am, ganto, ganto, ganto. Siyempre, dapat ready ako sa mga questions ni Maria. Sabi ni Maria, sure ka ba ate na kapag binili ko yan, magiging jowa ko si Renz? Gaano kang ka-sure? Ha? Pag hindi ko to naging jowa, ipapatulfo kita. O di ba? Sabi ni, yun ang questions ni Venice. O pag hindi ko to na jowa, ipapatulpo kita. Yes or no, papayag ka? May condition tayo. Sabi ni Venice, sige ma, ako as pitcher na nagpipitch ng product, sige Maria, I can confirm 100% na kapag bumili ka ng product namin, magiging jowa mo si Reds. O pangalawang question ni Maria, gaanong katagal? Baka naman yan 10 taon. Bigyan mo nga ako ng ng time or ng day bago umepekto yung gayuma dyan sa damit na yan. Sabi ni Venice, yes po, yung question niyo pong yon is, um, mag-start po yung gayuma, mga 2 days muna po. And then, yung gayuma po papasok sa katawan ni Renz. Pag po nag-react, after mga 1 week, magiging mai-inlove na po sa inyo si Renz. Ganun ba? Sige ha. So, ganun ang kasunduan natin. Una, pag hindi to umepekto at di ko naging jowa si Renz, ipapatulpo kita. Pangalawa, yung gayuma, it takes one week kasi 2 days. Tapos 5 days, magre-react yung gayuma. Ay, wait lang po. May isa pa akong question. Ano po yun, ma'am? Gaano katagal yung gayuma? Baka naman 2 weeks lang. Sabi ni Marie, ay, ako'y mabibitin. Baka mamaya ibibili ulit ako ng damit para ma-inlove ulit sa akin si Renz. Gaano mo nang katagal? Sabi ni Maria, sabi ni Venice, ma'am, tatagal po siya ng 1 month. For every month, kailangan niyo pong bumili sa akin ng damit. Kailangan lagi po kayong bibili, every month bibili kayo sa akin ng damit para mapalagay ng loob nyo kay Renz. So, every 2 weeks pa po, dapat advance kayong bibili ng isang shirt kasi para tuloy-tuloy po yung pagmamahal ni Renz para sa inyo. So, through that questions, 'di ba? Nai-enlighten si Maria ano yung mga possibilities na makukuha niya at kapag bumili siya ng product, no? Kinakailangan kapag bibili ka ng product, magtatanong kayo. So si Maria bibili ngayon, sige, monthly magtatabi-tabi ako ng tig 50 pesos ng aking baon. Magkano ba yung damit yung couple shirt? 550 po. Good for two na yan, couple shirt. Yes po, good for two. Naku. So ngayon, magbabudget si Maria. Ipipitch ni Maria yung kanyang baon. So wait lang. So every month, kailangan ko magtabi ng makaipon ng 550. So 550 every week. Kailangan magtabi ako ng tigwa 120 pesos, no, para pambili ko ng shirt. So ngayon yung magiging execution ni Maria. Bibili siya ng product para laging in love sa kanya si Renz. So, ganun ano. The next one is predict and, ay baka naman gawin nyo kayo maglo-launch ng product at gagayumahin nyo yung isang product para bilhin. Ay wag naman. Okay? The next one is predict and answer the yun nga, leave your audience with something positive they can remember. Siyempre maaalalay ni Maria, grabe, ang tagal-tagal ko nang hinihiling kay Lord na ma-inlove sa akin si Renz. Thank you, Venice. Ikaw ang naging Lord ko. Ikaw ang naging, tag dito, ikaw ang naging solusyon ko para ma-inlove sa akin si Renz monthly. Ay, wait lang po, ma'am. Pag po bala tinigil ko yung pagbebenta, pagbili sa inyo ng product, meaning to say, titigil din yung pagmamahal sa akin ni Renz. Yes po. So, kailangan monthly bibili ka talaga sa akin ng aming product. So, dun pa lang, nagkaroon ng something positive na maaalala si Maria na, sige, maganda yung sagot. No, bibili ako lagi monthly nung couple shirt. No, di every 1 year si Renz mayroong 12 na shirts na iba-iba, no. Madaming magiging shirt ngayon si Renz kasi nga every month magpapalit siya ng isusuot. So kailangan bumili talaga ni Maria. The next one,
Knowing your audience, meron tayong tinatawag ng wisdom. Halimbawa ako yung teacher. What do you want them to learn? What is their interest in what you have to say? How sophisticated are they? How much detail do they want? Whom do you want to own the informations and how you can motivate them to listen to you? Actually, it is really hard for us pitchers or tayong mga entertainers to entertain the customers or the viewers. Kinakailangan sabi nga ay hindi sapat ang limang kaldag para ma-entertain mo yung mga manonood sa'yo, kailangan 10 kaldag. No? Sabi ni Maria, ay Jeff, hindi ako ma-entertain sa'yo. 5 kaldag lang. Gusto ko 10. O, 10 kaldag. Go. Yun. Makikinig, manunood as an audience si Maria kay Jeff. Kasi nga, tinake niya, nung tinake ni Jeff yung comments ni Maria. No, we should know what our audience needs. Ang gusto nga ni Maria 10 kaldag. Sabi ni Jeff, hindi 5 lang. Gusto ko nga 10. Ay siya. Pupunta ngayon ako kay Arkel. Si Arkel ay 12 na kaldag. Oh, 'di ba? So doon pa lang nalalaman na natin kung ano yung pangangailangan ng audience, and we need to consider all the necessities, all the informations na gusto ng ating mga audience. Maliwanag, Jeff. Ano si Jeff? 10 kaldag ang gusto ni Maria. So, pag halimbawa kayo magpe-present para malaman mo yung satisfaction ng iyong audience is kailangan daw 10 kaldag. Okay, Jeff? Maliwanag doon? Yan. The next one is the elevate. Yun nga, itong elevator pitch, it is the idea of the elevator pitch is that it is short. Just like an elevator ride, if executed well, this short pitch will spark the curiosity of the audience and encourage them to more questions because of its brevity. An elevator pitch works great when seeking investors. Totoo nga naman, the more na yung ating ino-endorse is to hindi masyadong madami yung informations, nagkakaroon ng curiosity. However, may pros and cons yan. No, may mga advantages and disadvantages din yan. Advantages is nagkakaroon ng curiosity. No, ay parang interested ako to buy that product. Yung iba ay hindi ko naintindihan kasi nga short, very short yung informations. Questions din, ala, ayaw ko nang intindihin kasi hindi masyadong detailed. No, nakadepende yan on how the pictures will deliver yung kanilang product even if it is short or long. No, a short, simple description of your business idea that anyone could understand by the time you ride up. 3 floors is a typical elevator sa dyan naman. Purposely, verbal messages as fast as a ride in an elevator, 30 to 120 seconds is understandable language. Also, the technology areas. Actually, yun nga, sinasabi ko nga sa inyo, sa TV, yung kadalasan ng mga commercial, it takes 30 to 1 minute. 1 minute 2 minutes, rather 30 to 2 minutes, yung mga nagiging commercial like yung sasayaw, kekembot, babartikal, no? Maraming way how the pictures will deliver their informations para makuha yung attention, yung satisfaction ng mga nanonood. And the next one, a common mistake when making pitches. Ano ba yung mga common mistake na madalas na na-encounter ng mga pitchers? Misjudging your audience, yung interest, background, and requirement. That's why it is really important as a pitchers na, ma'am, may questions po ba kayo? Ma'am, ano pong mga gusto nyo? Dapat madami kayong tanong. Eh, di ba, ang mga sales lead, ang dadaming tanong because baka ma-misjudge nila yung baka ma-misjudge ng mga sales lady yung interest ng tao. Baka mamaya naghahanap lang talaga so kinakailangan ng guide ng mga pictures on how will seek the product na gusto nila. The next one, not adequate motivating your ideas.
not helping the audience understanding the big pictures of the area in which your product fits. For example, hindi nyo masyadong ini-elaborate yung objective ng product ninyo. And also, di ba laging meron tayong tag doon, lagi tayong may puna doon sa ating binibili. Like, for example, ay parang ano na, luma na yan. Di ba, Mara, ipapa-understand natin yung big picture. Ala, luma na yan. Parang ayaw namin bilhin. Sasabihin naman ni picture, ni sales lady, hindi ma'am, yan isa dyan ganyan laang, ganyan po yung quality ng damit, ganyan po yung design ng damit. So, kinakailangan ipaintindi natin, i-discuss natin, i-explain natin bakit ganon yung naging output ng ating idea or ng ating product. Not covering existing alternatives and what specific novelty you are offering, and not presenting a realistic picture of how the cost of the project justifies its values. It is really important also to be, ang tawag doon, honest. Lagi dapat tayong honest when we are delivering an informations to our audience. Sabihin ni realistic picture, ma'am, bili na kayo. 10 damit, 20 pesos lang. Sa tingin nyo, totoo yung mga informations na kayang ibato ng mga pictures. Sabihin ni, sige, pabili ako. Ay, wait, ma'am. May times 20, 20 times 20 pesos pa pala. O, di ba? So, kailangan yung ating ibibigay na information is realistic and kailangan makatotohanan. Dapat honest tayo doon sa mga informations na ibibigay natin doon sa ating mga audience or mga customers. Paki, ano na lang ako. So, ano yung mga kinakailangan natin? We need to hook, kiss, passion, request, and short. May mga 5 steps na kinakailangan nating i-consider. We need to hook statement or questions that immediately piques the interest of the recipients. Give people a hook by talking about something really interests them. The hook should grab the attentions of the listeners and set the stage for the concept. Many ways to do this, including identifying the problems or need you address. The hook should simply identify the pain you solve. Taglines, focus on one simple message. Like for example, yun nga, balik tayo kay Venice, kay Maria at kay Renz. How will Maria convince to buy the product of Venice? Ma'am Marie, hello po ma'am. Sabi, yes po, hello po, good afternoon po. Sabi, ano pong name po natin? You can call me Doña Maria. Sabi, okay, Doña Maria. Doña Maria, don't call me ma'am. Call me Doña Maria. Yes po, Doña Maria. Sabi, feeling ko, bakit mo ko tinawag? Ma'am, Doña Maria, para pong ang lungkot-lungkot ninyo. Single po ba kayo? Sabi ni Doña Maria, yes po. Kaya ako naglilibot-libot. Baka mamaya may makita akong muscle bud, may makita ko ditong muscle boy dito. Siguro kahit doon na lang sa paningin, magiging happy yung aking life. Sabi ni Venice, alam niyo ma'am, meron akong pwedeng i-offer sa inyo. Yes po, pag bumili kayo ng product namin na couple shirt, magkakajowa kayo. Sabi, tunay ba? Patingin niya ako. So doon pa lang, nagkakaroon ng interest si Maria dahil kulang yung satisfaction niya, gusto niya ng love life, nagbigay ng informations or statements si Venice para makuha yung interest, mahook si Maria na bilhin yung product. The next one is to kill the geek speak, limit technical terms or details, focus on the customer benefits, not the technical benefits. Tell a story that paints a personal pictures of your audience. Baka mamaya sabihin ni Venice, ma'am, pero bago nyo po, sige po, sige bibili na ako. Pero ma'am, bago po yan bago po yan mag-react, yung, di ba, na-explain na ano nga, na-hook na nga. Bago po, mag-react yung gayuma doon sa pagbibigyan nyo, kailangan nyo pong mag-solve ng calculus. Ay sabi, ay teka muna, magdi-differentiate po kayo. Pag nakuha nyo po yung sagot sa differentiations, okay na. Yun yung technical benefits. Ala, hindi na ako bibili niyan. Gusto ko yung pagsuot pa lang ni Renz.
may in love agad sa akin. Kahit hindi ngayon, basta kinabukasan or sa mga susunod na araw, akin na siya. Sabi ngayon ni Maria. Sabi, sige ma'am, totoo po yun. Yun yung customer benefits na tinatawag. Kung ano yung pangangailangan ni Maria in 2 to 7 days, kailangan sa kanya na si Renz. Sabi ni Bilis, yes ma'am, I can confirm. 100% talagang kakalat ang gayuma sa katawan ni Renz before mag 7 days. And pag yan ma'am, tawag dito, kapag yan ma'am, umepekto, ako'y pasasalamatan ninyo. Baka nga ako'y bigyan nyo pa ng tip. Sabi ngayon ni Venice, sige, babalik ako in a month at titingnan ko kung ako'y mahal na mahal talaga ni Reds. No? So those are considered as a kiss or keep it simple and stupid. Napakasimple ng details ni Venice on how Maria will convince. O ma'am, bili ka nito. Magkakajowa kayo. Basta ibigay nyo lang dyan sa pagbibigyan ninyo. Suppose, di ba? Ang simple, ang stupid, pero mapapabili ka talaga. No? So sa lahat ng mga single dyan, kung halimbawa si Venice magkikreate ng ganong product, so bibili tayo kay Venice. Okay, Venice? So maybe, pag iki magtatayo ng isang business, you have to consider yung customer benefits. Na, ang customer benefit is kailangan magkajowa ang mga single. The next one is yung passion. If you are not excited about your business, no one else will be either. Siyempre, kapag hindi ka naniniwala, hindi ka passionate, hindi ka committed doon sa iyong business, maybe hindi yan papatok, hindi yan magwo-work. Kaya nga tatandaan, kung baga sa pananaw natin, bago mo mahalin daw yung isang tao, di ka tunay naman, bago mo mahalin yung, hindi ari hugot hari tunay, bago mo mahalin yung isang tao, kailangan mahalin mo muna ang sarili mo. Bago mo muna matutunang mahalin yung isang tao, kailangan mo munang matutunang mahalin ang sarili nyo. Di tunay naman yung ganyan. So parang katulad lang din yan sa ating topic or sa ating pitching. No? Bago mag-click yung ating isang business, kailangan mahal natin yung business natin, inaalam natin yung ating business natin. Okay, the next one is yung request as recipient for permission to call, a referral to others or feedback. Yun nga, sabi ko nga sa inyo kanina na halimbawa, o Ma'am Maria, since ikaw ang unang bibili, ikaw ang magiging trial namin. Pag ito ay nag-click at umepekto, pengi po ako ng inyong feedback. No? Pag hindi, o di magkakaroon kami ng conclusions and recommendations para mag-enhance and mag-develop ang aming product. And make it short. Assume you have less than a minute and sometimes only time for a few sentences if we are pitching or delivering the informations from our audience. So yun lang yun. And okay na yan, wag na yan. Ngayon, ito yung mga example sa isang business on my experience in procurement field, how the pitchers, yung mga spell ng pitch, how the pitchers connect with us. Halimbawa, yun yung sinasabi. Ito medyo ano to ha, medyo deep. Ito ay based on my experience sa industry. Ako, yung tinatawag na audience. And then, ang tinatawag na features namin is yung sino yung mga features namin ng aming tinatawag na contractors, vendors, suppliers, or business owner. Yung mga business owner, those are considered as the features. Kami, halimbawa may ibibigay kaming problem. O sa aming planta, kailangan namin ng pump. Halimbawa, kailangan namin ng pump. Ano ba yung medyo popular sa inyo sa mechanical? Na aware naman kayo kung anong pump, no? Kailangan namin ng blower. Medyo deep lang yung aking explain. Kailangan namin ng blower. Kailangan namin ng pump. Yan. Kailangan namin ng aircon. Ganun kasimple. Aircon na lang. Kailangan namin ng aircon. Ngayon, ako, as a procurement, hahanap ako ng mga vendors, ng mga suppliers and business owners na magpo-provide sa amin ng aming item, ng mga pangangailangan namin which is aircon. No? Si pictures namin, itong mga vendors namin, wala akong na-encounter na supplier, vendors, or business owner
na basta na mag-pitch, basta na mag-convince, basta na mag-present, basta na mag-endorse ng kanilang product. Ito yung kadalasang kinoconsider nilang step-by-step procedure. How will they convince me as an audience to buy the product or to buy the aircon? Kadalasan, meron silang mga handbook, may mga cover page, nakalagay doon yung mission, yung summary, no, short summary, main facts about the company, company's name and the logo, mission of your startup. Nga, ang mission example is to provide you, sir, to provide aircon. No, yung company ng logo, yung mga team. Sir, kasama ko po si ganito. So kami po yung magdi-discuss at magpo-provide sa inyo ng informations on how our equipment will help you sa inyong planta. Ano yung problem? Siyempre yung problem, yung aming problema. Ang problem niyo sir is kinakailangan nyo ng aircon. So ito po, magpo-provide kami ng solution. Ano yung magiging solution? I can provide you an aircon na sa tingin namin mas magbe-benefits po ang aming equipment or aming item or ang aming brand ng aming aircon compared for our other competitors. I-represent yung technology. Ito po yung aming technology. Ito po yung mga brand, yung mga kilowatts, yung mga specifications, technical specifications, and pupunta na ganyan yung marketing and sales. Magkasama to, marketing and sales. Ima-market nila sa amin yung kanilang technology. For example, yung aircon. Ma'am, ito, ito yung madalas ko na i-encounter. Example, meron ako, tunay to ha, may apat akong competitors. 4 competitors na maglalaban-laban for aircon equipment. Imagine nyo, ilang aircon yung kinakailangan namin nun. Kinakailangan namin sa planta ng ilan lang. Kung di ako nagkakamali, it's 50 to 60 aircons. Kinakailangan namin ng 56. Imagine, 50 to 60 aircons, malaki ang kikitain ng mga yan. For competitors, ang aking in-invite for a bidding process. So meron kasi kaming tinatawag na bidding process. Sa bidding process, i-consider namin yung mga pitching nila. How they pitch the problem, how they pitch the problem and how they solve the problem. After that, yun nga, magkakaroon ng sales and marketing. Ima-market nila sa amin yung kanilang equipment. Sir, I can give you a 10% discount if you buy us 50 to 60 aircon. Sabihin naman ng second competitor, Sir, I can give you a 5% discount, but the quality is good. If you can see the comparisons, yes, sir, 10% yan, yung discount niyan. Pero gaano bang katagal gaano magtatagal yung aircon na yan? So sabi doon is 2 years. Sa amin is 5 years. About the maintenance, sir. Sila, may bayad yung maintenance. Kami free. Yung warranty, sir. No? Doon pa lang magkakaroon ng marketing and sales and doon papasok yung competitions. And after that, ako, magkakaroon ako ng conclusions. And after conclusions, pipili ako ng best competitor na pagbibilhan namin ng 50 aircons. And to that, pupunta ako sa financing para bayaran yung aming napiling competitors. Those are considered as a pitching. So kayo, pag kayo ay nasa industry, pag kayo pumunta sa industry, and kayo ay isa sa mga sales, halimbawa kayo ay ang isa sa one of the best pitchers na related sa mechanical engineer, the position is sales engineer. So pag sales engineer kayo, syempre magbebenta kayo ng product. Ako na experience kong maging sales engineer pero inayawan ko kaagad. Ang hirap mag-convince ng mga business private company business owner to buy the products na ino-offer ko sa kanila. So, kayo, tatandaan nyo, pag kayo naging sales engineer, you have to consider a lot of informations for you to convince your audience. Ano? Ako naman ay procurement, meaning to say ako ay audience. Kumbaga ako ang boss ng mga sales engineer. So, si sales engineer magbebenta kay boss ng product. So, yun yung aking trabaho before. Naghahanap ako ng mga vendor, suppliers, business owner na isolve yung aming
problems. So, kaya relate na relate ako pagdating dito sa ating pitching activities. So, do you have questions regarding dito sa ating topic all about the, yeah, the pitching? Maliwanag? Na-relate ko ga ang pitching in our careers? Feeling ko na-relate ko in our careers, in our daily lives. No? May question kayo regarding dito sa pitching? Nagigets ninyo? How will you pitch? Hey guys, nagets ang topic? Goods. Sige nga, kung naiintindihan ng topic, magbigay lang ako ng example. Where's Hazel Ann? Nasaan si Hazel Ann? Ay, okay, nag-screenshot ng ano ha, ng attendance. Kala nyo, hindi lang ako nagsasaway ng mga hindi naka-on cam. Pero ako ay nag-screenshot. Take note of that. Nasan si ano? Si Hazel Ann. Where's Hazel Ann? Si Magbo. Kasi Magbo. Wala. Sige, tawag ako ng iba. Yung mga yung mga hindi naka-open siya matatawagin ko. Rosendo. Where's Rosendo? Hello po, sir. Okay, sige. 'Di ba? Naintindihan mo na yung pitching. Can you please give me one example of pitching na madalas ginagawa mo? Ano yung madalas ginagawa mo? Which is something related to pitching pa din. O for example na lang, sige James, at since wala ka maisip, how will you pitch your intentions? Example lang ha, example lang. How will you pitch your intentions and love to Nicole? Sige nga. Try natin. How will you pitch? Kung naiintindihan ng pitch. How will you pitch your intentions, your affections, and love to Nicole? Ano yung mga pambanat mong salitaan? Yung ibig sinasabing pitch. Ano yung mga pambanat mong salitaan dyan? Ay, sir, di ako magaling sa ganyan. Pwede bang steps na lang po ganun? Hindi. Try nga lang eh. Hindi naman sinabing tototohanin natin. Di ka sampulaang. Papaano ka magko-convince ng isang babae? Sige nga. How will you pitch your love? Your intentions? Or yung intentions na lang, medyo deep yung love, no? How will you pitch your intentions to Nicole? Siguro po ba ano? Ay, Nicole, you have to pitch to Nicole, not sa akin. Game, Nicole, gusto ko yung soft boy. You need to deliver it efficiently and effectively. Game. Titingnan natin kung si Nicole will be the one mag-a-approve whether na-entertain siya, nagkaroon siya ng interest. Game, go. Go, James. Louder ha. Go. Sige po. Okay, Nicole ha. Kay Nicole ka magsasalita. Po. Nicole, sa totoo lang, matagal na talaga kitang gustan. Gusto ko tayo pursue. Para makasama sa future, gano'n. And- Sir naman. James, ano na? Ulit. Would you mind, Nicole, wait lang. James, could you please open your camera so that we can see your reactions on how you will deliver the lines? sir, may problema po sa cam ko. Pwede ko po Patayan. mag-join ulit. Sige. Sige. Wait natin si Mag-join James. po ulit ako. Okay, sige James. Hintayin natin si James. Sige. Next one is si Jasper. Where's Jasper? While waiting for James, let's start with Jasper first. Kasi kailangan naiintindihan yung topic. Where's Jasper? Yes po, sir. Okay. Jasper, same quest same tag dito. Same situations with James. How will you convince or how will you show your affections and your interest to Chelsea? How will you share? How will you show your affections and interest to Chelsea? Go.
Ako po ulit? Hindi, ikaw, mamaya ka. Ano Sige naman? po. Sige naman, kung gusto mo isa pa ulit, bakit hindi? Sige, dalawa mamaya ha, sabi mo ikaw ulit. Sige, si Jasper muna. Gusto mo din pala kay Chelsea ha? Sige, later, dalawa. Ala si sir, Hello hindi. po. Game. O, Jasper, go. Si Jasper muna, James. To this woman who captured my heart, hindi ka naman sinasadyang mahalin ka. Look at you. You are so attractive and so cute. That's why I like you. I also love your vibes, your personality, your words, your style, and the most of all, your beautiful eyes. Oh my God. O, di ba? O, kanino may bigay yun? Kanino mo sinabi yun? O, kanino mo sasabihin yun? Siyempre, question sa amin, para kanino ba yon? This is from your beloved. From beloved. O, name it. Go, Jasper. To my beloved. Clearance Joshua? Anong clearance Joshua? Parang, ewan na mangyari. Okay. Next, di ba, ang ganda nung sinabi ni, ano, ang ganda nung pitching na sinabi ni Jasper. Sige, James, maybe you could start opening your camera and maybe you could deliver your pitch to Nicole. Where's James? Go, James. Pambato kita. Ala, nawala na si James. Ala, hi sir. Yan. Ay, hindi sa So, akin. Hi, Nicole. kay Nicole. Nicole, pwede ba kitang makausap sandali? May gusto ko siya sabihin na matagal ko nang iniisip. So, matagal na kitang iniisip at gusto ko lang maging totoo sa nararamdaman ko. At sa totoo lang, special ka para sa akin. And gusto ko malaman mo na gusto kitang makilala pa ng mas mabuti. And pero kung hindi naman ito nararamdaman ngayon, okay lang din. Ang mahalaga ay alam mo ang intention ko. Sir, ayaw talaga mag-ano ng cam ko po. Okay, so yun yung magandang one of the pitch, no? So, marunong nang mag-pitch. Alam na kung paano i-deliver ang pitch. Mamaya, marunong mag-deliver ng pitch. Hey guys, kaya na, kaya na. Hindi na, sir, paano ko ba i-overcome yung aking fear? So you have to consider the pitching strategy or the pitching lectures. Sige, if wala na kayong questions, that would be all for today. Pakipasa po ako ng inyong 3 best topics sa inyong pitching activities and mag-approve ako kung ano yung pinakamaganda. Sige, yun lang. Thank you very much and hopefully si James naging masaya ngayong araw. Congrats, James. Bye-bye. Thank you po, sir. Thank you po, sir.